Instagram o Google+, impossible is nothing! Dito, di ka na mauhuli sa uso. We love it! Join ka na! Your potential is our passion! Be inspired. Be informed. Be involved. Be empowered. It's the real thing! Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Makinig sa Voice of the Youth Radio. Sa Radio Inquirer 990 AM. Saturdays, 3 p.m. Think differently. I-like mo na. I-share mo pa. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Initiating startup sequence. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Can you hear it? Can you feel it? Voice of the Youth Radio is back. Voice of the Youth. Voti Network brings you once more Voice of the Youth Radio. 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 Now on its 10th year. Even louder and more powerful. Via Inquirer Radio. Of the Youth Radio. It's the newest and most trending show on radio. Know the latest in technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Power up and share your voice. Hashtag Voti Radio. Only here on Inquirer Radio 990 AM. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! The Filipino youth is fun-loving. During tough times, they choose to try and run and turn heavy matters to funny thoughts. This attitude is evident in the way that they act in social media. This makes it easier for them to face the challenges that may come their way, keeping the positive energy in the society. We are the power. We are the youth. Welcome to Voice of the Youth Radio. The sun goes down, the stars come out. Where the times go, my universe will never be the same. Iyo po. Yon, isang magandang lalaki po talaga ako, mga kaibigan. Ang oras po natin ngayon, 3:08 in the afternoon. Kasama nyo pa rin ang inyong nag-iisang poging cute. Opo, wala po kayong magagawa. Ako po si Andrew San Fernando, sa pangalan po ni John Noel Capucion at ni Sir Puchola Dalen Gonzalez, ang Voice Master of the Philippines and Creative Voices Productions, Students Voice Artist Society at Students Voice Artists of the Philippines. Ayan po, hello po, kayo ay nakatutok muli dito sa Voice of the Youth Radio. Ang nag-iisa lang naman talagang show na para sa kabataan. Yan, kasama ko pa rin dito ang nagagandahan, nagseseksihan na aking co-anchor for today. Sige, pakilala ka ho. Yes, eto nga pala ang babaeng DJ na Miss Universe pa. Mabuti naman. Huwag ka rin pumalag, Andrew. This is Charlene Ara Gonzalez po, serving you
this Saturday afternoon sa Ayan. Voice of the Youth. Ayan, kung nagtataka po kayo, ako ay bago po sa inyong pandinig. Well, ganyan po talaga ang buhay. Kapag kung saan-saan ka lang sumusulpot, bahala kang mabuhay dyan, no? And of course, ayan, sa lahat po na nakikinig sa amin ngayon, ayan, magandang hapon po sa inyo. Sa lahat ng kabataan, hello po sa inyo. Kaway kayo dyan sa inyong mga bahay. And of course, mga 2 million po kami dito sa aming booth. Ayan, kasama ko ang nag-iiba ng iba't ibang naggagandahang, nagseseksihang mga Diyosa. Sige, bati po kayo. Simulan na natin sa ating Executive Director Oo dito naman. sa aking tabi. Sige, go. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Audrey Tangona, ng Executive Director of Voice of the Youth Network, at kasama ko si... Ang galing, andito po si Jexy. Ayan, gumagalaw pala yung mic. Sino ba kasama natin dito? Mayroon pang isa dito eh. Hi, Ray. Ayan. Hi, I'm Rayceline. Ala, ang saya. Hello! Ayan, itaas yung energy niyo. Hello, magandang hapon mga katinig. Jill Lexon po, Publishing Director of Voice of the Youth Radio. Ayan. Ayun. Ito, meron pa po tayong 3 mga nagagandahan, nagsisiksihang mga Diyosa dito. Sige, gusto niyo, go. Dali na, bilis, faster. Mga katrop, mga katinig, ayan. Medyo nahihiya pa po sila, pero malay nyo later, magustuhan na nila yan, no? And of course, sa lahat po na nakikinig, muli, magandang hapon po sa inyo. Ako po ulit si Andrew San Fernando. Anyway, binabati ko po ang aking mga magulang. Yan, si Andrew. Ano ba namang host ito? Yan, binabati ko si Noemi and Luis San Fernando. Hello po sa inyo. Magandang hapon. Sila po ay nakikinig ngayon. And of course, kamusta ang week nyo? Ikaw, kagandahang Jexy. How's your week? My week is week. My week is week? Bakit week? Bilis ko doon Ay, kasi sa bahay lang ako eh. Ay, ganun? Yeah, ikaw ba? Anong ganap? Ayan, pogi lalo, ganyan. Oo, recently po mga katinig ay busy po tayo, no? Saan? Sa mga bagay-bagay. Huwag mo na tinatanong kung ano yun. Kailangan malaman ng mga katinig. Ang mga katinig nga pala, ay nako. Kung mga may gusto kayong i-share dito on air, papabate, i-announce namin mamaya yung text line natin. Okay? Ayan. Abangan nyo yan. Kakatinig na Jexy. Yes. May kasabihan ako. Okay. Ay nako, wait lang. Mga katinig, brace yourselves, okay? Ano to, may pag-aalsang nagaganap, ha? Yes, go! Ito ang aking kasabihan, mga katinig, ha? Roses are red, violets are blue. Wait lang. Kailan pa naging violets ang blue? Go! Ayoko na. Tuloy mo! Tuloy mo! Yun. Ang boses ng kabataan, ayan na, mali na. Ayoko. Kunyari, walang naganap kanina. Okay. Sige. Roses are red, violets are blue. Ang boses na totoo, sa Vote Radio. Yes naman! Gusto ko ng palakpak. Palakpakan. Ayoko nga. Palakpak. Ayan, nauto natin sila. Parang may narinig pa akong isang version ng kanina. Ito ay naman ako lang naman. Kala ko ayun yung sasabihin mo eh. Ito mga katinig, ito dapat naniniwala kayo sa kasabihang ito. Lalo sa mga kalalakihan, ha? Ito, ipamuhay nyo ito. Brace yourselves. Ayan. Pwede naman kayo pumunta dito sa IQ, no? Kung may mga violent reactions kayo. Yes, of course. Ito, roses are red. Violets are blue. Pag ang pangalan ay Andrew, sigurado, Rapu. Ako lang masaya. Okay ba, meron ba kayo? Masaya rin naman ako. Sige. Meron ka ba? Roses are red. Sige. Violets are blue. Yun na yun. Okay, ayun lang yung akin. At least meron ako. Ito mga katropa natin, mga katinig natin dito. Ikaw, Ara, alam ko meron ka. Sige, go. Gusto ko sanang i-continue yung sinasabi ko kanina. Anez. Yung, basta Charlene Ara, DJ na, Miss Universe pa. Alam mo kung ano yung kulang? Ano? Sumusobra ka na. Okay. Ay, nako, bahala ka sa buhay mo, ha? Anyway, ito, ang publishing director natin, Miss Jill Lexon. Hello sa'yo. Wala ka bang gustong batiin na someone, somewhere? Somebody? Something? Gusto ko yung background music natin, Oo nga, very... Saya. Very energizing. Oh, energizing! Bago yun. That's alright. Yes, sino ba mga makasama natin guest today? Ayan, meron tayong mga guests from... Ito ay Student Council Alliance of the Philippines. So, mga student leaders ang mga kasama natin today. Yes, of course. Kung kayo po ay may gustong malaman about freedom of information at kung anez pa, ay makinig na kayo mamaya-maya lang, ay darating na po sila dito sa aming napakaganda nga booth. Ano ba? Meron pang isang guest.
Oo, surprise yan. Oo. From saan yun? From VSO Bahaginan. Ayun, ang ating friend, the organization. Ayun. Ang VSO Bahaginan. Makakasama natin sila mamaya. Tama. At ang mga diskusyon na punong-puno ng sense. Tama. Yes. Yan ang... Dahil dito sa Voice of the Youth Radio, kasama natin ngayon si Andrew. Yes. Ganun pa. Ako, opo, kasi may sense of humor po. Ay, humor pala mga katinig. Ayun. Oh. Ano pa ba? Ano pa bang gagawin natin today? Kung magka-time, magkaka-discussion tayo. Tungkol sa yan, mga katinig. Abangan nila. Abangan pa rin natin. Oo nga. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo ma-inspire, ma-inform, ma-involve at ma-empower, tutok lang kayo sa nag-iisang boses talaga to ng mga kabataan ngayon, no? Ang Voice of the Youth Radio. Ay, anyway, binabati ko po ulit si Janoel Capusyon na nasa Quezon City. Ay, Quezon pala. Dadan. Hello sa iyo, katinig. Mabuhay ka po dyan. At mga katropa... Uy, inform lang natin yung mga katinig dating mga kabataan, ha? Baka kasi nalilito rin sila na ang Quezon City daw nasa Calabarzon. Ay! Ano nakita niyo ba yung meme na yon? Oo, yung may nag-away. Baka nalilito rin sila. Yung may nag-away. Oo, nagalit siya kasi daw sabi, yung Quezon City daw nasa Calabarzon. Baka nalilito kayo. Ate Audrey, nasan ba yung Quezon City? Nasa Metro Manila. NCR. NCR. May nagagalit kasi sa internet Ayun. Mga katinig know your geography. Geography. Baka yung Quezon naman kasi ibang binabanggit nila. Baka Quezon Province. Oo, hindi Quezon City. Umayos kayo, ha? Ano ba? Makinig lang kayo dito sa Voice of the Youth Radio. Matututunan nyo yung geography ng Pilipinas. Yes. Ano yung mga bansang nasa Region 2? Sige nga, Jexy. Bansang nasa Region 2? Bansa, ano pala, mga probinsya. Oo. Alam mo yung NCR talaga sige, what are the cities inside of a National Capital Region? Andrew, what are the cities? Many cities. Hindi, maraming cities. Cities? Una-una dyan, Kamanava. Doon tayo sa north. Ano yung Kamanava? Ano yan? Yun yung slang ng Kaman over. Ano? Ano ba yan? Hindi, joke. Di ba yung city, ano yan, sunod sa Utsu? Okay, fine. Ito ang ating Executive Director, Ms. Audrey Tangonan. Hello po sa inyo, magandang babae ka po. Thank you. Kamusta naman ang week mo, Madam Audrey? Mainit. Why? Or ikaw yung hot? Ay? Binunutan ako ng ngipin. Oh, why? Anyari? Kasi there's sa mga paalala sa mga kabataan, lagi kayong bumisita sa mga dentista nyo dahil baka mamaya yung ngipin nyo ay kailangan ng bunutin. Opo. Magulat ka na lang at bigla na lang binunot yung ngipin. Sabi nung tita ko yung nag-dentista sa akin. Opo. So yun. Ano yun, Madam Audrey? Nasabi mo na ba ang ating text line for today? Ayun na nga ba inaabangan? Mga katinig, ito po ang ating text line. Kasi yan talaga yung inaabangan ng ating mga katinig na nakikinig. Opo, ay tama yan. Ano ang ating text line, Audrey? Ay, nag-iba. May bago tayong number. Ay, ayun no. Para sa inyo, sa mga nakasave ng mga Voti Mobile. Last week, meron tayong temporary Voti number. So, kunin nyo na ang mga cellphone nyo at i-input ang number namin. Nakuha nyo na ba ang phone nyo? Kinuha mo na ba yung phone mo? Ay, Andrew, kunin mo na. Agad-agad. Ito na. Nasa akin na. Kunin mo na. Kasi gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Ito, lengua. Ay, salamat. Okay, 0930-711-7071. Uulitin natin. Ulitin po natin yan. 0930-711-7071. Ayan, ang ganda ng number. Kanino kayang katinig ang number na ito? Hulaan niyo po. Balita ko maganda. Natin yun. Maganda daw yun. Oo, at wala siya dito. Ay, ganon. Ayun. So, ang iti-text nila for this day ay dahil pasukan. Yes. Dahil pasukan ngayon. Kailan ba? Sa Monday. Monday, yes, of course. Yan na naman ang traffic. Sa mga college, sa June 9. O yung iba naman, June 4. O may mga ganyang pasukan. So, nakakagulat. Bilis ng panahon, Ate Audrey. May pasok na naman. Kayo, sa PUP. Opo, may mga taga-Polytechnic University of the Philippines. Yan, June 9 na po ng pasok sa natin. June 9? Oo, huwag kayong nag-extend po ng bakasyon nyo, ha? Kaya, pasok din po tayo pag may time. Ayun. So, ang mga iti-text natin, dahil ang gusto naming malaman sa inyo, mga katinig, ay ano ba yung mga bagay na, kunyari, pwede mong baguhin kahit tungkol sa eskwelahan. Kunyari, gusto nyo 3 hours yung recess. Ayun, no? Ang ganda nun. Or wala ng math. Ayun, mas favorite ko yun. Kasi may mga usapin ngayon na yung mga current
education systems natin is medyo hindi na naangkop dahil 'di ba ang dami nating mga problema tulad ng mga unemployment. Tama yan. Kahit graduate o pag gumraduate ka, Andrew, baka mamaya wala ka ng trabaho. Pag graduate ko, madam, PMA ako, pahinga muna anak. Ayan, di ba? Kasi mahirap humanap ng trabaho ngayon. Totoo yan. So kung kayo may mga napapansin na hindi na gumagana sa current education system or kahit sa paaralan lang, kung gusto nyo mas malalaking mga bintana o gusto nyo yung mga klase nyo ay sa labas ng eskwelahan. Gusto namin electric fan. Mga ganyan. Gusto naming malaman kung ano yung mga hinaing. Mga gusto nyo mangyari, suggestions. Kaya kung meron kayong mga suggestion o kahit pabati lang dito sa Voice of the Youth Radio, i-text lang ulit ang 0930-711-7071 at babasahin niya ng ating mga katinig. Ayun, tama yun. O mga katinig, na-save nyo ba talaga yung number? At kung na-save nyo, edi mag-text na kayo. As in now na. Ngayon, agad-agad na ho. Ha? Wag na kayo magpatumpik-tumpik. And of course, ang oras po natin yun, 3:19 in the afternoon. Magantay lang kayo dahil, naku, nag-uumapaw yung mga guests natin, no? Guests, plural. Ay, plural. Plural po ang ano natin, ang ating ginagamit ngayon. So, bago tayo magpunta sa ating mga seryosohang topic na full of information at puno ng saya, pakinggan muna natin ang News for the Youth. This is VOTY Radio's News for the Youth. Dubbed as the biggest two-day IT event of the year, Global IT Knowledge Philippines and its official business partner, IBM or International Business Machines, together with different sponsors like HP Philippines, Kaspersky Labs Southeast Asia, Fairmont, ComClark, Converge IT Solutions, Incorporated, Fortis Technologies, Next Generation Technologies Global Incorporated, and Secure ID Solutions successfully held the Hack IT Security Summit at the SMX Convention Center in SM Orotagig last May 23 to 24, 2014. This has been Jexy for News of the Youth. News for the Youth. Ay, ayan po ang news natin for the youth. Oo, si Jexy, no, hindi ko talaga makilala yung boses ni Jexy kapag nagsasalita on air. No, nakakalinlang talaga yung mga boses sa microphone, you know? And of course, mga katinig, na-excite ba kayo kanina? Kasama na po natin lang naman. Ay, nako, ewan ko kapag hindi kayo nabuhayan sa mga ito. Ewan ko sa inyo, ha? Sila ay from the Student Council Alliance of the Philippines. Am I right? Sige po. Salita po tayo. Ayan. Hello po tayo. Hello. Ayun! Hi. Hello. Sige po, tatlo po ang mic natin yan. Ayan. Hello po. Ayan. Magandang lalakit babae po kayo. Magandang hapon po sa inyo, ma'am at sir. Hi. Good afternoon po. You are from? Student Council Alliance of the Philippines. Ayun, Student Council Alliance of the Philippines. Alam mo, nakita ko to Grabe yung Facebook like nila, no? Yes. 2,600 na po ang Facebook like nila. At nadagdagan na po kasi kakalike ko lang. Ayan. Thank you. Ayan ang student, ito pong description ng kanilang ng Student Council Alliance Philippines. Ito yung about nila. SCAP, or yung Student Council Alliance Philippines, is the largest formation of student councils, student governments, student political parties, and organizations in the country. Uy, ang dami pala. Nationwide. Oo nga. Ay, naku, nakakakaba naman to. Maharap ako sa matataas na tao ngayon. Anyway, kamusta po kayo, ma'am at sir? Ay, eto, sige po, kamusta po? Kamusta po kayo? Okay naman. Masaya naman. Para komportable po kayo. Okay. Andrew, kilalanin muna natin ang ating mga guests. Sige po, pakilala po tayo one by one from the left. Ako po si Bea, from Deputy Secgen ng SCAP. I'm Ruben Serrano, Deputy Secgen of SCAP. I'm Miss Cadalangin, Deputy Secretary of SCAP. Deputy Secretary General. Secretary General. Deputy General pa. Nako, nakakaba talaga to. Katinig na ara, no? Oo. So ano po ba ang pinaglalaban or ano po ba ang vision or goals? Ano ba yung core ng SCAP? Ang core ng SCAP ay
parang ano siya, parang sa French, yung principle sa liberty, equality, and solidarity. So, yun po. Tapos, from there, dun sa core principles, nagre-reflect dun yung mga projects namin ngayon na in-implement yung mga bills na sinusuportahan ng SCAP. Including, I assume, including ang freedom of information. Of course. Under po ng National Youth Commission po yan. NYC. Tama, commission, di ba? Yes. Baka nagkakamali ako. Isa sila sa mga nagsusulong niyan. Anyway, I have a question. Paano po ba nabuo ang Student Council Alliance of the Philippines? Ano to? Nagkita-kita lang ba kayo sa isang event tapos you decided to be one group kasi pare-pareho kayo ng mga advocacies? Tell us the story kung paano kayo nabuo. So actually nag-start siya noong 1996 sa Cebu. Okay. So it was founded by top universities and colleges. So bakit ba nakita ng mga student leader na kailangan magkaroon ng nationwide alliance? Well, during this time kasi nasa decline na yung power ng student movement. So from there, yung mga leaders na nakaupo, nakita nila na kailangan ulit magkaroon ng boses yung kabataan, which is why finound tong Student Council Alliance of the Philippines. Aba, matindi. Sakto, eto pa naman yung show natin ang nagsisilbing boses ngayon ng mga kabataan. Biruin mo lumabas sila from the school area, university premises, area. Yes. Pumunta sila sa national, therefore, pinalakas nila ang youth sector sa bansang Pilipinas. And that is right. Dahil ang dami, according to 2013, late yung statistics ko, no? 19 million ng mga teen hanggang young pro, mga kabataan, comprises of kabataan. So, ang dami po pala natin, no? We are the youth of today, not of tomorrow. In short, tayo ang nagpapatakbo ng Pilipinas. So, tell us more about the SCAP po. Actually, SCAP, marami siyang advocacies and siguro yung mga main na lang na gusto naming i-share sa inyo ngayon is yung number 1, yung First Time Voters Network. Nasabi nyo nga kanina na marami na yung kabataan and even young pro, ganyan. So, yung programa namin yun, naglalayon para maging aware yung mga kabataan sa election. Ayun, last election, if you've seen yung mga German people na in-interview sa TV, sa ENC, and other media, kami yun. Kami yung nag-organize yun. Isa sa mga convenor ang First Time Voters Network na meron ng SCAP. And then, also, we have the Students' Rights and Network Coalition na ngayon ay mas pinapalakas namin kasi di ba nagkaroon ng tuition fee increase sa ating di ba? Ang daming nag-tuition. Naku. Wait, it's 35%, di ba? Yung pinakamataas? Oo, sa NCR. Iba pa yung sa mga malayong lugar. Oo. So, yun. Ang ginagawa namin kasi, we are advocating for the passage of the bill because we see that ito yung tutulong talaga para ma-regulate yung matinding pagtaas or mabilis na pagtaas ng tuition fee. So, ayun, itong kasama namin si Iska, ayan, siya yung isa sa mga nagli-lead ngayon ng straw bill. So, actually, last Monday lang, nagpasa ulit ng straw bill of 2014 sa House of Representatives. So, aantayin na lang natin na mag-resume yung session sa July. So, ano ba yung mga bagong laman nitong bill na to? Sige po, ano po? So, kasi right now, ito yung isa sa mga main advocacy ng Alliance. So, we're really pushing for the straw bill. So, nagdagdag tayo ng mga clause dito na halimbawa na lang ito ay para na lang sa mga higher education unit. So, for colleges and universities. And isa sa mga main points na gusto natin dito ay yung tungkol sa student consultation. Na gusto nating maging strict yung implementation ng consultation. This roots from the tuition fee increase na nagkakaroon tayo dahil this year more than 1,000 yung approved by CHED without proper student consultation. So, student consultation yung isa sa mga nilalagyan natin ng premium for the straw bill dahil gusto natin na, for halimbawa, for this tuition fee increase, a year before ay informed ang students. At when we say consultation, hindi siya yung uupo lang at papakinggan lang yung suggestion ng estudyante tapos wala namang mangyayari. In the end, sunod pa rin sila. So what we want is to really have action as to what the propositions of the students are. Kasi po ang ano naman ng iba, tuition fee increase for betterment of the facilities, sweldo ng quality of education, yun na lang sasabihin ko. Yun yung pinakadahilan nila. Ano po ba yung masasabi nyo dito? Is it reasonable or may times talaga na hindi naman reasonable yung ginagawa ng ibang school? So what can you say about this po? Part nung isa sa mga highlight namin for the straw bill is the right to information. So gusto natin na lahat yung miscellaneous na yan, kung ano man yan, lahat ng dinagdag nyo, ipakita nyo kung saan siya napunta. Transparent. At hindi lang to for tuition, but for policies as well na ina-implement for the student body. May na-realize ako. Kumbaga, katinig nating Andrew. Ano yun? Kung sakali,
total, hindi naman lahat ng increases ibig sabihin nito improvement. Dapat paghandaan natin. So kung may inform natin yung mga kababayan natin, yung mga magulang na itong mga estudyante natin, syempre makakapaghanda sila ng budget nila, at the same time, hindi masyadong surprising, hindi masyadong destructive yung adjustment na mangyayari. Oo nga, nagkakaroon nga ng problema ngayon, no? Nagdagsaan yung mga tao from private schools, nagpuntahan sa public schools, and nagkakaroon na po tayo ngayon ng punuan sa classroom and transferring them to another school. At ano nangyayari kapag hindi na sila ma-accommodate? Nililipat nga sa kabilang school. Ikaw naman. Ay, ano ba? ano ba? Ayusin mo. Ano ba ginagawa? Kapag hindi na sila ma-accommodate sa public school, syempre, out of school youth na. Pero iniiwasan po ng ating government yan. Actually, ang SCAP din ay may inilaunch na program for to minimize the out of school youth. Oh, ano so, po ito? Ito yung Abot Alam Zero Tambay campaign. It's partner with National Youth Commission. Actually, last week lang namin inilaunch yun sa may Tatalon, Quezon City. Ayun, partner din namin ang Akbayan Youth. Ang ginagawa namin, simply actually ang pinaka-idea niya is that yung mga scholarship programs na available, kasi hindi lahat ng scholarship programs sa TESDA, ng CHED, and even DepEd ay na-maximize or nagagamit. So ngayon, nilalapit natin siya sa ating mga kababayan na tambay. Actually, ibang tambay natin, matatalino talaga. Mga katropa ko mga nandiyan sa tabi-tabi. May skills talaga sila. Kaso nga lang, hindi sila na-open sa mga ganong opportunities kasi hindi na-offer sila or they're not informed. So, ang ginagawa ng programa natin na ito sa SCAP ay nire-register natin sila, and then we ask the agencies like CHED, TESDA na i-match kung ano nga ba yung mga pangangailangan na to sa mga kabataan na nakaregister. Yes. Ayun. Ang ganda naman pala nung zero tambay. Wala nang mga taong tambay dyan sa gilid-gilid. Mga katinig, 3:30 po, kasama po natin from Student Council Alliance of the Philippines, Mr. Ruben Serrano, Miss Bea Reyno, and Iska Dalangin. Very UP yung pangalan mo. Matanong ko lang po sa inyo, gaano na po ba kayo kabata? Ayan. Total. Kabata naman po. Yung kahit fake age. I'm 18. Oh, 18. Apo. I'm 23. 21. Aba, hindi na magkakalayo, Andrew. Ikaw 12 lang ako Ikaw naman. 16 lang ako. Ay, ganun ba? Akala ko 38 ka na Ay, grabe ka naman. Anyway, ano po tayo? Proceed tayo sa ating pinag-uusapan po ngayon hapon. May mga katanungan ka ba? Yes. Parang to? May katanungan ako. Kamusta naman po kayo ngayon? Meron po ba kayong mga problemang nakikita o nararanasan sa pagpapatupad o dun sa implementation, sa paglalabi ng inyong mga isinusulong na advocacies? Meron po ba kayong mga napapansin in the society, in the government? Please, share it to us. Actually, yung isa sa mga siguro thankful kami ngayon is that malaki yung Space for Democracy na binibigay ng Pangulong ngayon, Aquino. Nakikita namin yung pagpasa ng progressive bills like the RH law. Ayan, hindi siya pinipigilan ng ating administration. Pero binibigyan nila ng space, yung due process and space yung mga opinyon ng mga mamamayan. I think yun yung isa sa mga naging magandang nangyari ngayon, na talagang grassroots yung nagsabi na we want the RH law to be implemented. At ang maganda pa dito, yung mismong mga kababaihan sa bawat pamilya, kasi ito nararanasan natin sa mga barangay. Syempre babae ka din. Yes. Tayo na mismo yung lumalapit dun sa mga health services dun sa mga barangay para magtanong about the RH law. So, kumbaga, open na tayo sa usapin na we have to protect ourselves. And we believe that the government can do that through those policies. And one good thing dito, kasi as far as I know, correct me if I'm wrong. Yes, we will. English. Yun. Ang RH law, matagal nang pinaglalaban ito. 14 years. 14 years. Kung kaedad ko lang din pala yung RH law, at ngayon, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. At one thing na nagugustuhan natin is yung mga kabataan pa mismo, yung iba yung nag-advocate para ilaban to lalo. Special with FOI. Tama po. Sige, go na. Ito nga po pala yung katanungan namin. Kasi ito po yung nakikita naming pinakamalaking issue na ipinaglalaban ninyo.
yung Freedom of Information Bill. Ayan, oo. Ano po bang masasabi nyo sa kanya? Bakit siya kailangan ng buong Pilipinas? Well, ang essence ng freedom of information ay yung lahat ng dokumento, yung mga lahat yun transparent yun sa mamamayan na meron sa internet, pwedeng makita ng mamamayan yung mga ginagastos ng gobyerno, yung mga recent dealings nila with kunyari PPP ganyan. Yes. So ayun, para doon mababawasan yung corruption, tas lalong maengganyo yung Pilipino na makipag-engage doon sa gobyerno niya mismo. Magtiwala sa government. No, ano po ba yung mga nakikita natin dito? Kasi some would say na kapag masyadong transparent, hindi ba delikado to for our government? Parang, yes. Are there any threats kapag pinakita lahat ng gobyerno? Ito lahat ng nasa sistema namin. May limitation po ba yung FOI natin? Meron po. Actually, yung mga may connection sa national ano ba parang national security security po ng bansa. Hindi po siya kasama doon. Parang ito lang yung mga grassroots, yung mga dealings lang with paano ba? With corporations kunyari or yung mga kunyari pork barrel ganyan. Transparent po siya. Yes. Allotment of budget ganun po. Okay. Kumbaga katinig nating Andrew. Ano yun? More on financial to, 'di ba? More on financial siya kasi doon tayo concerned kung saan ba napupunta yung buwis na pera natin yun. Binabayad ng mga magulang natin at binabayad din natin, 'di ba? Yes. Ayun. So, kamusta naman po ang pakikipaglaban ng SCAP Philippines for FOI? Balita ko medyo maganda-ganda yung nagiging ang SCAP ay part ng Freedom FYI, yung FOI Youth Initiative. Ito ay naglalayon na ihikayatin lahat ng kabataan na suportahan yung mga youth organizations, political parties, mga schools, ganyan. Hinihikayat na suportahan yung FOI. Actually, this coming July, magkakaroon ng National Assembly ang ating actually National Congress ang mga kabilang sa FYI Youth Initiative. Yes, at saan po siya gaganapin? Saan po siya gaganapin? Actually, ito po ay sa UP Diliman. Opo. So, other further details I think will be announced soon. So, yun. Pero ang one thing is clear, magkakaroon po sila ulit ng National Congress po. Ayun no. Kaya umattend kayo sa mga concern about freedom of information. Ito na yung oras nyo para makibahagi naman, makatulong tayo sa ating society. Any age po, welcome po kayo. Ako na kumbaga, ang siguro, isa-summarize ko na lang yung yung question mo. Anes. Kasi 'di ba, freedom of information, but dun sa ating batas, meron na tayong freedom of expression na sinasabi. So, what is really the difference between freedom of information at saka freedom of expression? Bakit mas mahalaga yung freedom of information per se? Medyo correlated yung freedom of expression sa freedom of information. Sige po, go ahead. So actually, hindi natin wini-weigh kung alin yung mas importante sa pareho kasi we need both of them to coexist together. Yeah. So, syempre, ibang-iba yung freedom of information sa freedom of expression. So, nasabi na nga ni Bea kanina kung ano ba yung laman ng bill. When it comes naman to freedom of expression, actually, it's something that gives us the right to freely express our thoughts in whatever kind of material that we need. So, very different siya sa freedom of information kung saan na maa-acquire natin yung mga dokumento na may karapatan tayong makita. So, we see na pareho natin silang kailangan kasi para din naman magkaroon tayo ng proper flow ng mga i-express natin, dapat ay transparent yung nakikita natin sa ating sistema. Yes. Ganun na nga yun, yung freedom of expression. Ang gulo. Anyway, alam ko dapat support, as far as I know, correct me again if I'm wrong. Yes, of course. Kasi nasa batas natin yan na pwede nating makita yung public documents ng government. Kaya, ayun rin ba na nasasakupan din pa rin po ba yun ng sa FOI? Tama po. Yung pagiging, halimbawa, you want to see a public documents, parang kasama pa rin po ba ito sa lahat? Parang i-elaborate lang, lalakihan lang yung scope dun sa FOI. Pagdating po sa public documents, allotment of budget. Ito pa ba, parang strengthen niya po yun. Kasi parang may loopholes po yung present. Okay po. Saka para specific siya for the yung mga infrastructures na gagawin para direct na institutionalized. Common good ng masa. So, kumbaga, ito, yung sa
opening for public documents, yung allowed ka lang makita. So, allowed ka lang makita. With freedom of information, tayo media, pwede natin siyang ilabas. Pwede natin siyang isulat for public viewing. Tapos, pwede din natin siyang i-broadcast. So, mas malaki yung scope ng mga mamamayan na makakaalam ng mga nangyayari sa bansa natin. So, ayun yung nakikita ko. Am I right? Para mas informed din yung mga expression din ng mga mamamayan. Okay. So, maraming salamat po. Do you have any final challenges sa ating mga katinig? Ayun. Actually, we would like to invite everyone in the student council, organization, political parties, and student governments all over the Philippines. Magkakaroon po kami ng aming 9th National Congress sa Iloilo this coming June 19 to 22. Saan po sa Iloilo ito? Sa Central Philippine University at saka sa John B. Lacson Maritime Academy. So, dalawa yung venue niya. And yun, dito ay magkakaroon tayo ng resolution on ano nga ba yung mga advocacies na meron ng SCAP. Implement sa next 2 years ng administration ng SCAP. Ayun. And also, dito mabibuild palalo yung network. And also, yung isang special feature ng aming Congress ngayon is that we're going to build libraries ng mga nasalantang schools within Iloilo. Oo nga naman. Meron siyang rehabilitative side, not just the Congress part. Yes, very outreaching ang SCAP. And also yung ano niya, yung productive. And the rehabilitation niya ay hindi lang nagtatapos sa donation, rather it's a term continuous process for the talaga. 2 years na gaganapin yung for the 2 years na length ng Congress. Ayun. Ma'am at sir, ano ba yung gusto nyong i-challenge sa ating mga kabataan? Kasi ako po, natutuwa po ako dahil at our age or sa edad nyo po ngayon, nakakagawa na kayo ng something. That's something sa ating society. Ano po yung final challenge nyo sa ating mga kabataan na nakikinig ngayon dito sa Voice of the Youth Radio? Challenge lang ay sana makialam sila sa mga nangyayari sa society kasi yung pila sa One Direction, sana ganun din yung excitement nila sa mga pressing issues right now. So, yun lang. Sana mas magbasa sila ng mga news, manood, ganyan, tas makialam. Yung pagdawala ng VIP, ha? Sige po, ikaw po, sir. Also, we would like to challenge them na yung ating collective action, yung tinatawag nating unity sa ating mga kabataan, ay practice natin. Na if we see a movement of students na talagang sumusuporta sa FOI, sa iba't ibang advokasya, suportahan natin. Wag lang tayong yung magla-like lang sa Facebook. Actually, ngayon, naisip ng mga kabataan to support just like the page, diba? Pero yung virtual success is actually, sabihin natin, 25% of the whole success. Yes. So, kailangan nating lumabas talaga sa ating mga tahanan at makipag-participate. Engage with the government. Kausapin yung mga local government units. At yun, mag-participate lang sa mga activities. Madam Iskao, natatandaan ko siya. Kasi very UP talaga eh. So, for me naman, the challenge siguro is wag tayong magpakahon sa pagiging kinabukasan ng bayan bilang youth. But rather, ngayon pa lang ay maging pag-asa na tayo here and now. And kung meron kang advocacy na nakikita, hindi mo kailangang maging parte ng kahit anong political party, ng kahit anong student government. But as a student, as part of the youth, madami kang maitutulong. Basta lapitan mo lang yung advokasya na gusto mong sundan. At lumapit sa tamang advokasya. Sa tamang advokasya. Mamaya, ilapit kayo ng lapit. Iba na pala yung tinatawag. Ay, natuwa po ko sa sinabi ni katinig na Sir Ruven. Tama po ba? Yes. Ito tatandaan nyo mga katinig. Liking isn't about hirap. English. Ayan na po. Ayoko talaga nag-i-English. Hindi, kasi may nabasa ako, yung pagla-like, hindi agad meaning nun, nag-help ka na sa alimbawa, may na-aksidente, nilike mo lang, hindi ka na naman agad nakatulong. Make action. Ayun po ang mahalaga sa atin. Tama po. At ayun, kasama ulit natin ang From Student Council Alliance of the Philippines. Ikaw, ano yung nag-grasp mo? Ano ba nag-grasp ko? Wait malaman lang. Ito kasi yung nakuha ko sa kanila. Yung sinabi nga ni ate kanina, dapat tayong mangialam. So, pagdating kasi dito sa youth leadership, yung empowerment ng nation natin para kumilos, lahat tayo dito VIP. Very important. So, we should use it wisely. Ayun, so, tama. Gamitin natin yung lakas natin in order to make it more powerful. Maging pakialamero na tayo in right way. In a good way. In a good way. Very showbiz. At let's see,
Eto, lalo na sa NYC, no, yung FOI din ay yun ang tinutulungan nila para maisulong sa bill. Lalo na sa incoming chairperson natin, si Sir Gio. Yes. Ayan, hello. Ang gwapong-gwapong si Sir Gio. Actually, siya yung dating national chair ng SCAP. Ay, ganun pala yun. Kaya pala, oo. Dapat pala nagre-research pa ako mas malalim. Ganyan. Opo. How was Sir Gio handling SCAP? biglang dinudugo na ako. Nakakainis. Now? Oo. Kayo po, kamusta naman? Parang okay po, ganyan, pogi siya, ganyan. Magaling. Well, ang alam ko lang po ay napalaki nila yung SCAP. Parang ito yung, nung term niya, yun yung naging pinakamalaking formation at his time. Yun, mga katinig, antayin natin. Antayin natin na mga katinig na yung FOI, maipasa na nga talagang tunay. Na magkaroon na tayo ng freedom of information para hindi na po tayo, para mawala na yung apathy, no, sa society. Kasi yung mga tao, kaya sila naghihirap kasi wala silang alam. Hindi nila alam yung nangyayari. Kaya yun po, mag-aral tayo ng mabuti, maging mabait na estudyante, maging mabait na citizen, magbayad ng buwis para may karapatan po tayo talagang magreklamo. May kulang pa, Andrew. Anez, bumoto? Hindi. Anez, pag successful ka na, huwag kang malilistasan na police. Ay, ikaw, huwag ka nagaganyan, ha? Bad yan. Hayaan mo na sila dyan. Oo, masaya tayo dito sa show natin. Mga katinig, ang time po natin 3:44. Kasama muli natin si Mr. Ruben Cirano, Miss Bea Reyno, tama po ba ang aking pronunciation? And Iska Dalangin. Meron po ba kayong gustong i-greet ngayong hapon na nasabihan nyo po nakikinig sila ngayon? At pwede po nila ma-review ito. Sige po, kahit magulang natin. Gusto po naming batiin ang chairperson po namin, si Heart Dino. Yes, Hello, Heart. Hello, Heart. And GB Goddess po. Ayun. Ikaw, sir, family. And hello po sa pamilya ko. Sige po, name po. Hi, ma. Uuwi na ako, mama. Ala. Nakikinig si Heart. Kaklase ko siya dati. Hi, Heart. Hi, Heart. Ayun. Ikaw, Ma'am Iska, may gusto kong batiin na personal, wala pong masama. Si Kyle Salcedo po. Hello, Mr. Kyle Salcedo. Nandito po si Ma'am Iska. Uy, nangangamoy ano. Uy, kakumiti namin yun sa'yo. Kaya kilala ko yan. Joke lang. Ayan, maraming salamat po ulit. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga guests this afternoon. Ayun. Ara, ikaw. Ito yung mga iba natin. Ikaw, Jill, anong natutunan mo sa buhay mo? Yes. Lumapit ka dito. Walang hiya-hiya dito. Broadcast communication. Hindi, simple lang daw yung natutunan ni Jill. Ano? Yung kailangan nating i-continue yung paglaban. Kasi at the end of the day, meron tayong makukuha dito. 'Di ba? Para din naman to sa atin. Tandaan natin na tayo yung kakatawan sa Pilipinas in the future. So, the better the government now, much better siya. Pag tayo na yung kaya nga kinakabahan ako eh. 'Di ba? Everyone has a part. Uy, tama yung grammar ko. Tama ba yung grammar ko? Tama. Meron tayong part. Estudyante ka man ngayon, broadcast practitioner ka man, student council ka man, or kahit sino ka pa man, basta may pakialam ka sa ating society, may magagawa ka. So, sali na kayo dito sa SCAP. Nag-promote pa. And we assure you na kung anumang bagay na positive social change po ang gagawin nyo, ay masusuportahan po ng Voice of the Youth Radio. Yes, in fact. Ayan. Sige po. Ano po yan? Ano po? Nice. Napaka-effective ko talagang broadcaster. Nakaka-asar. Ayun. In fact, diba, yung sa mga events nila, upcoming congresses, lobbying ng kanilang mga advocacies, we can be your media partners. Yes. Kaya kung may event po kayo, pwede nyo po kaming tawagan. And one thing, it's for free because we are a volunteer group. We work as volunteer. Yeah, we have the heart. Oo, hi heart. Kumbaga, in the name of positive social change, palagi po niyong kadikit ang Voice of the Youth Network. Ayun. So, ayan, mga katinig, mag-antay-antay lang kayo dahil mamaya, may isa pa po tayong guest. From VSO, Bahaginan naman po siya. Wait lang. Ayan, salita ka na. Mamaya na natin isipin kung may guest tayo. Mamaya na natin isipin. Mag-iisip po kami mga 30 minutes po. Wala nang masama. Opo, nagkakaroon po ng gera po dito ngayon. Kasi 2 million tayo dito sa loob ng studio. Sige. Ito yung nakakatuwa talaga sa DJI. You know, kung ano yung nakakaano sa akin. Hindi yung
Pakiramdam na every time na bibisita ako dito, ang dami ko natututunan. Kasi ako, di ko nga alam yung NYC dati, di ko nga alam NYP. Ano ba yan? Di ko nga alam meaning yan dati. So dati, isa ka lang talagang batang nag-aaral. Eto, wala tong joke. Hindi ko talaga alam yun dati. Wala nga rin ako alam sa freedom of information. Pumasok ka pa sa mask ko. Uy, ang sama mo sa akin, Ara. Salamat ka. Ayun, may mga nag-text. Ay, ayan na po, sa ating hotline. Sa ating hotline. At ulitin lang natin yung number kung meron pa kayong pahabol sa question of the day natin. Ayun. Na kung meron kang babaguhin dahil napag-uusapan natin ng school, ano ang gusto nyong baguhin sa ating current education system or kahit sa classroom lang. Ano yung mga gusto nyong mabago? Ay, ito po kasi ang text hotline namin ngayon. Kung meron po kayong gustong baguhin sa ating educational system, kahit ano, 10 electric fan sa isang room, ganyan po. Example lang naman po. Ano po yun? Unahin na natin si Ate Iska. So, ayun, kasama na nga ng pagpasa namin ng Strawbill of 2014 last Monday, isa rito ang paghingi natin sa rights to basic services. Katulad po yan. So, katulad na simpleng bagay lang siya yung mga simpleng laboratory laboratory equipment, enough research materials. So, for me, very important yung pagpo-provide ng enough research materials para maging conducive sa pag-expand nung knowledge ng mga estudyante na nandun. So, yun siguro yung dapat mabigyan ng premium, hindi lamang for private but also for state universities and colleges. Tama, amen. Sana magkaroon na po kami ng maraming computer, saka maganda pong mga libro. Updated na libro po, mga 2013 po. Ikaw po, Sir Ruven. Actually, yung gusto ko ding siguro baguhin, not all of the state universities and colleges and private institution na meron silang representation ng mga estudyante sa kanilang board of regent or dun sa board of directors nila. Sana lahat ng mga schools merong ganun para makita nila or maramdaman nila kung ano nga ba talaga yung sentimiento ng kabataan or ng mga estudyante within the campus. Ayun. Ikaw, ma'am. Ang gusto ko po sa UP meron na nito pero sa mga private school wala pa masyado yung academic freedom po. Yung karapatan na pwedeng sabihin yung kahit anong opinion nyo po. Kasi yung iba, kunyari mag-voice out sila ng opinion, iti-take personally yun ng prof nila, tapos ibabagsak sila. Alright. Ganun po. So, walang kalayaan to express themselves. Yun ang mga sinabi nila. Ano po ang sabi ng mga hotline? Yan. Ating mga hotliners. Ayan, mga hotliners. At uulitin lang namin kung gusto nyo pang humabol ng inyong mga sagot. Ang aming hotline number ay 0930-711-7071. Pakiulit po ulit. 0930-711-7071. O yan. Babasahin ko na. Ayan na. Excited ako kung marinig natin yung ating mga katinig na may dalawang nag-text. Ang dami. 2,000, di ba? 2,000. Ayan. So, mula kay Bebeng ng Muntinlupa. Hi, Bebeng! Hi, Bebeng! Sana hanggang 20 lang ang mga estudyante sa isang classroom at hindi daan-daan. TY po. Tama. Yun. Sabagay, yung nga naman. Isang daan. Ang saya. Kasi usually sa public school, di ba? Yes. Na-issue din yan dati sa UPLB na gagawin ng big classrooms at ito yung tinutulan nga ng mga estudyante. So, ito naman ang sabi. Good PM for me po, yung ventilation. Kasi po, merong mga school na walang electric fan. Ay, opo. Alam naman natin na kung gaano kainit ang panahon ngayon. Kaya ang ibang estudyante, walang focus sa classes sa sobrang, yun lang sabi na, sa sobrang. Sa sobrang, nabitin siya sa sobrang saya. Sa sobrang saya. Ayun, sobrang. Suggestion ko po, sana tutuunan ng pansin ang proper ventilation. Thank you. At sana po isend nyo ang inyong pangalan para mabati namin kayo on air. On air. At meron pang isa. Ayun, humabol. Oo. Anes etes. Prof must be young and dynamic. Kailangan natin ng mga gurong may pagmamahal sa bayan at sa mga kabataan. Kontra ka ba sa So, mula yan kay Tito Jet Ramos, aka Jed Chung. Jed Chung. Ay, hello po sa inyo. Hello po. At may isa pa, diba? Ang dami naman talaga. Kasi syempre gusto naming malaman ng mga sa loobin nyo. O mula sa Veritas Voice of the Youth. Uy. Pro RH ba kayo? Iba na to. Pero, kaya pala... Ano po? Patay tayo dyan. Ano pa?
medyo medyo meaningful po yung message niya. Kaya hindi kineri nung microphone. Ayun pala. Ibang pala yon topic. Ayan. Ito to. Ayan, nag-text kanina si John Mark po. Ayan, salamat sa inyo. Hello, John Mark. Salamat sa inyong pakikinig sa nag-iisang boses talaga ng mga kabataan, ng Voice of the Youth Radio. Ay, nako. Uy, totoo yun, Ate Audrey. No? Yung ventilation. Hindi lang mainit, manyamoy pa. Oo. Okay, sana kung mainit lang. Hindi, may aroma. Yes. At saka, sana ako, personally, kahit medyo malayo pa tayo dyan sa ganong estado, pero sa education lang, dun sa classroom setting mismo is merong mga ibang school na, kasi 'di ba ang setup ng classroom is parang yung teacher siya yung parang nagbibigay ng information. Yes, at yun nga, parang sabi kanina is parang hindi pwede questionin. Is merong bagong mga learning methods na parang ang mga estudyante ay free na mag-discover on their own. Na yung teacher ay hindi taga-feed sa kanila ng information, pero taga-facilitate nung... Ate Audrey, yan na ba yung reporting? Reporting na ba yan? Hindi naman sa ganun. Kunyari, isip tayo ng subject. Kunyari, sa arts, imbis na, kunyari sa preschool, imbis na ang teacher ay magsasabi, oh, this is red, this is blue. Parang, pwedeng ibigay mo na lang yung paint sa mga estudyante at dun sila mag-discover na, this is darkish blue. This is red. Iba na. This is lightish blue. Parang may mga ganong lalo na sa mga western countries na parang ang tawag dito ay facilitated learning na imbis na parang dictate. Kasi diba ganun yung may mga studies na ganun daw yung parang forma ng mga school ngayon na may isang tagasabi ng information at yung mga estudyante is kuha lang ng information. So parang maganda yun sa mga iba't ibang subjects. Ay, ako, Ate Audrey, may naisip ako bigla. Yung prof uupo lang tapos reporting na hanggang matapos yung sem. Ayun, gusto ko mabago yan. Sana kayo naman magturo. Bayad po kayo for that. And sana passion. Pero yung reporting, medyo kukontrahin kita dyan. Ay, ganun ba? Hindi naman sige. Sa lahat Debate po ito. Sige po. Depende sa prof po. Depende sa yung uri ng reporting. Kasi ang sabi nga nila, the best way to learn is to try to teach somebody. Diba? May ganung method Kasi minsan, alam mo pag nagre-review, yung imbes na i-review mo lang siya, try mong ituro sa katabi mo. So parang mas merong mga studies na mas makakatulong yon na ma-retain mo. Kasi syempre, gusto mong i-try explain sa iba. So, may ganon. Kasi sabi, if you wanna really learn the lesson, try mo i-share sa iba. That way, malalaman mo kung natutunan mo ba talaga. Oh, that was so deep. So deep. Yeah. Tanungin naman natin kung ano bang masasabi nila dun sa reporting. Hamak din naman nandito na sila kasama natin. Yes. Actually po sa course ko kasi I'm in veterinary medicine. Okay. Ayun, in UP Los Baños. Kaya nakarelate ako dun sa sinabing large lecture class policy. Naabutan ko yan. Sa reporting naman, okay naman actually yung konsepto ng reporting. It's just that sometimes it is being abused siguro by professors. Because syempre may mga times na dapat tinuturuan ka ng topic. Well, in UP kasi siguro sa namin, for VetMed, yung batch namin, we try to evaluate if yung learning method na yon ay okay. Kasi I'm part of the council, we evaluate yung mga ganong klase. And then we say to the professors, hindi po nakakatulong ito. Based dito sa topic na to. Kasi yung percentage ng bumabagsak dito is malaki. So, siguro we try another method. So, yun. Ganun yung ginagawa namin na participation. Kumbaga, interactive nung sa kanila, no? Muli, pasalamatan natin ang ating mga guest for this episode. Muli, from Student Council Alliance of the Philippines, Mr. Ruben Cirano, Miss Bea Reyno, and Iskada Langit. Final messages nyo? Okay na po. Plugs. Plugs. Yun pala, since yung topic na rin na hinihingi nyo for the text is about students' rights and welfare, actually, magkakaroon kami ng assembly this June 14 sa UP Diliman sa College of Law. So, we'll just post on our page the updates. Pero, this is very much open for those who are interested na makiisa sa pagtulong para sa pagsulong ng students' rights and welfare. Ayun.
Yung ano po, ulit, yung Congress namin on June 19 to 22, apply po kayo if you have or if you want to join the Congress. You may contact us through our Facebook page. Or ano po yan? Ayan, yung fb.com/scap.thealliance. Ayun. Or you can follow us sa Twitter at Scap National at sa Instagram. Ayun po. Ayun, no? Ayun, maraming salat po. At mamaya-maya po, mag-abang lang kayo dahil mahaba-haba pa ang ating pag-uusapan dito mga katinig. Magbabalik po sa inyong mga bahay at inyong mga radyo at inyong mga computer at inyong mga Twitter ay sa lahat na po at sa inyong mga Facebook. Ang Voice of the Youth. Yes, ang Voice of the Youth Radio. I really like Voice of the Youth Radio on 999 kilohertz DCIQ. Enye? Brad Pitt, ang susunod po Ikaw ang hinintay. Hi, this is Ogie Alcacid and I like Voice of the Youth. Hi, this is Boy Abunda, and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalusugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pang kalusugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalusugan. Linggo hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Buhay mo ay ingatan mo. Ang Lunas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. Naghahanap ng trabaho pero tinatamad maghanap sa dyaryo o internet? Makinig ka na lang sa Radyo Inquirer Job Market. Iisa-isahin ang mga trabahong pwede mong applyan, magbibigay gabay at payo sa karir at pag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa anumang trabaho. Radyo Inquirer Job Market with Jesse Francis Rebostillo tuwing Linggo alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. Philippine Standard Time for it's a minute after 4 in the afternoon. Narito na pong mga balita sa oras na ito. Hawak na ngayon ng Malaysian Police ang Pinay at Chinese na dinukot sa Singamata Reef Resort sa Semporna, Sabah, Malaysia noong nakaraang buwan. Ayon kay Sulu Anti-Kidnapping Task Force Chief Superintendent Agremero Cruz Jr., araw ng Biyernes ng pakawala ng armadong grupo sina Marcy Dayawan, 40 years old, isang Pinay Resort cashier, at Gao Hua Yuan, 29, isa namang turista sa Hulo, Sulu. Sinabi pa ni Cruz na dinala ang dalawa sa Kuala Lumpur para sumailalim sa medical examination at debriefing. Tiniyak naman ng PNP na walang binayad na ransom para sa paglaya ng dalawa. Sinabi pa ni Cruz na kilala na ang 5 suspect na dumukot sa dalawa matapos natukuyin ng mga nakatakas sa mga larawang ipinakita ng PNP. Samantala, nanawagan si Senator Coco Pimentel sa publiko na huwag pansinin ang Ben-Hur Files o Ben-Hur-Luy Files dahil umano sa wala itong saysay. Ganito rin ang paniniwala ni Communications Secretary Sonny Coloma na kailangan munang mapatunayan kung tunay ba talaga ang mga nakalagay sa Ben-Hur-Luy list. Sinabi pa ni Coloma na dapat daw suportado ito ng mga ebidensya na maaring tumugon sa pamantayan ng judicial scrutiny o magpapabigat pa sa kaso.
Sumayin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Racy Amado para sa Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Iba't ibang mga kaganapan at pangyayari. Walang pinipiling oras, lugar, panahon. Ang Radyo Inquirer 990 AM Reportorial Team nag-uula, nagbibigay kaalaman, naghahatid sa inyo ng mga balitang dapat ninyong malaman. Kailangan ng Department of Energy ang publiko hinggil sa umano'y mga kumpanya nagbebenta naman ng mga gadgets na umano'y nakakapagpababa ng konsumo ng kuryente. Nanawagan ang kabataan sa CHED na pigilan ang pagpapatupad ng academic calendar hindi para sa mga universidad sa bansa. Ayon kay Quezon City Fire Marshal Superintendent Sus Fernandez, walang bakasyon ng kanyang 400 personnel hanggat hindi natatapos ang fire prevention run. Wala pa itinakdang petsa para sa pagpapaopera ni Pork Barrel Scam Suspect Janet Lignapolis sa Ospital ng Makati. Ang PNP ay tiniyak na ang kaligtasan nito sa ospital. Idinipensa ng Department of Justice ang naging desisyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan sina Janet Lignapolis, Senator Jingoy Estrada, Bong Revilla Jr., Senator Juan Ponce Enrile at iba pa. Ayon kay Quezon City Representative Wilson Castelo, sa gitna ng legal process laban sa mga nasasangkot sa Ford anomaly, high social nature para sa mga kandidato, partikular sa mga nag-aambisya maging Pangulo, na ilagtad ang kanilang position stand sa Ford Barrel Scam. Milagro para kay Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano na maaprubahan ng 2 kabulungan ng Kongreso ang basic law sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro ngayong taon. Handa ang Malacanang na suportahan ang mga panukalang nag-aalis ng value-added tax sa mga produktong petrolyo. Sa harap ito ng reklamo ng mga transport group at mga pribadong motorista sa patuloy na pagtaas ng pump prices ng krudo sa merkado. Mula sa lansangan hanggang sa Malacanang. Jong Madlapas, Well-Fed, Erwin Aguilar, Ricky Brasas, Isa Bendaño, Alvin Barcelona, para sa Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer 990 AM Reportorial Team. Saan man at kailanman may balita. Saan man at kailanman may balita. DZIQ Radyo Inquirer 990 AM. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer 990 AM. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. You're listening to the Voice of the Youth Radio with the Voice Master, Pocholo Gonzalez, here on Radio Inquirer 990 AM. Hey, cowabunga, dude! You're listening to the Voice of the Youth Radio with the Voice Master, Pocholo Gonzalez, here on Radio Inquirer 990 AM. Woohoo! The sun goes down, the stars come out. Where are the times gone? My universe will never be the same. Pop Danthology. Iyo po. Andun na eh. Nasa peak na eh. Bigla akong iniiba. Mga katinig, ang oras po natin 4:06 in the afternoon. Kasama niyo pa rin yung nag-iisang hyper. Ang nag-iisa talaga hyper. Cute na pogi pa. Oo. Ako ang nag-iisa sa pangalan po ni Sir Pocholo de Leon Gonzalez, ang Voice Master of the Philippines, Januel Capucion, and of course, Students Voice Artist Society, Students Voice Artist of the Philippines at Creative Voices Productions. Ako ang nag-iisang cute and adorable, Mr. Andrew San Fernando po. Hello po sa inyo. Kailan ka pa naging San Pedro? Ay, banal po ako ngayon. Magandang hapon po sa inyo. And of course, ako lang pala yung Torn among the roses. Oo, ako lang po yung nag-iisang babae dito Girl sa booth. Girl power tayo. Nakakainis. Hello po, kasama ko pa rin nagagandahan, nagsiseksihang mga kababaihan dito sa booth namin. Of course, Jexy here. May naisip na ako. Anez. Roses are red. Violets are blue. Ano? Voice of the Radio na. Sally na you. Okay, next. Thank you po. We appreciated your CV po. Oy, kasi this is the Voice of the Youth Radio. At sa Voice of the Youth Radio po ay lahat ng opinion ng mga kabataan na may kinalaman sa ating society ay ine-entertain po natin. Yes. Lahat po dito ay welcome na welcome po kayo. Wala po kaming pinapanigan dahil kami po ay
boses lamang ng kabataan. Oo, kaya nga tayo nag-e-exist eh. Oo nga. Para marinig ang side ng bawat matters. Hindi lang sa isang side ang na-expose sa mga kabataan, kundi yung kabila rin. At kung ano ang common good sa ating society. Kung ano nakakabuti, ay di ayun. Because we believe we don't air bad news here. We air good news. Ang dami-dami ng bad. Kung hindi bad, hindi news. Sir Pocholo yan. Sir Choice, masabi ka kay Andrew ngayon. Yan. At dahil dyan, may responses pa Ate Audrey, diba? Ay, mula kay Katie ng Bulacan. Hello, Katie ng Bulacan. Sana daw is maraming pagkain. Ay, wow, restaurant. Ayan. So, meron pa kayong mga i-add sa aming discussion, text discussion for the day. Ano yung mga gusto nyong baguhin sa classroom or sa education system? I-text lang kami sa 0930-711-7071. Ulit po. 0930-711-7071. Text na. Ayun. Alam niyo ba, nagigilty ako kasi yung executive director natin pinapaulit-ulit ko salita. Ayun, pahatid po sa atin yan ng nag-iisang Diyosa, ang prinsesa, Audrey Tangonan po. Ay, ang ganda-ganda niya po. And of course, ito si... Parang fan. Ay, oo naman. Ate Audrey, fan. Speaking of fan. Speaking of fan. This week, ang ingay sa internet, sa TV, sa radio. Totoo yan. Radio, ang ingay-ingay. Voice of Sobra. Radio. Ang excessive fandom ng mga kabataan. Ay, fandom? What is fandom? What is the meaning of fandom? Fandom. Sa mga nakikinig natin dyan, alam ko mga fangirls and fanboys din kayo, pakinggan nyo kung ano ang fandom. Ito. Ayon sa Wikipedia. Wikipedia po. Wikipedia. Wikipedia. Ang ating ever reliable source. Yes. Fandom consisting of fan, fanatic, plus the suffix dom or DOM, as in kingdom, freedom, etc., whatever. Ganon. It's a term used to refer to a subculture composed of fans characterized by the feeling of sympathy and camaraderie with others who share a common interest. Gets nyo? Oh, tama. Yung share of common interest. Ayun yung parang... Ayun yung, halimbawa, fan ka. K-pop fan ka. Halimbawa, fan ako ni Andrew. Nang Wrong Direction. Ako, Wrong Direction. Meron ako kasing banda, mga katinig. Ang banda ko po ay Wrong Direction. Yan. Halimbawa, fan ako ng Wrong Direction. Fan kita kunyari. Si Andrew, si Dadan, si Jace, tapos si Eman. Si Adrian pa. Si Adrian, talagang Wrong Direction. Pareho kami ni Ate Jill na fan yan. Tapos, Wrong directioner kayo. Dahil dyan, fangirls nyo kami. At masaya kami sa tingin namin sa isa't isa. Sisters kami. Mahal namin isa't isa dahil sa pagka-fangirls namin. So, in short, fandom, ibig sabihin pagka-fan. Yun. Nagkakasundo kayo dun sa isang hinahangaan nyo. That's it. At ang dami-daming fan yun. May fan ni Justin Bieber. Ikaw ba, Andrew? Fan? Fan ka ng ano? Marami akong fans. Ako yung walang fan. Charing lang. Marami electric fans? Hindi. Fan ako ni Fan ako ni Shrek. Yun. Shrek. Fan ako ni Shrek. Sana naging totoo naman siya. Meron siyang life-size image. Oh my God. Kapag nakita ko yung aasawahin ko. Saka si Po ng Kung Fu Panda. Yes. Akala ko yung game. Ano ba naman? Si Po. Ay, ikaw, sino bang iniidolo mo? Fangirl ako ni... Dara Park? Wala, hindi ko ma-define. Sige, mamaya. Paisipin ko. Ikaw, Jill. Ikaw, Jill. Ay, ito. Ano to eh? Fan ako ni Harry Potter, J.K. Rowling, and Game of Thrones. Yan. Sobrang na-addict talaga ako. Kasi sobrang, napinanood ko yung isang episode sa isang buong series sa isang araw. Tapos, nung natapos ko na yung season 3, tapos sabi ko, bakit ganun? Wala nang So, na-addict ako, kaya nag-search ako ng kung ano-ano. So, ganun pala yung pagiging addict sa sobrang fanatic sa isang character. Naku, hindi na pala ito fanatic, addictus na pala ito. Hindi, joke lang. Ayan, Game of Thrones, si Harry Potter, kuya ko yun, magkamukha nga kami nun eh. Paano yung accent? Andrew? I don't know. I don't know. I'm not Harry Potter. What about you, Razy? What is it? Razelyn, Ignacio. Wala kang, charutera. Hindi nga, ano nga. Adrian Santualia. Hi, Adrian. Pakiulit. I'm your greatest fan. Adrian Santualia, tinatawagan ka po namin sa mga oras na ito. May pag-ibig na pong namumuo sa part na ito ng programang ito. Ikaw, Lexi. Yes. You. Hindi, si Jexy ulit. Lexi, you. Lexi. Fan ako ng Hunger Games. Tsaka, yun, Hunger Games. Hulaan ko, gutom ka palagi. Joke lang. Joke lang. Divergent. Hindi naman.
Twilight. No. Hunger Games. One Direction. Ano naman? Ano? Vampire Diaries na. May May the odds be, ano yun? With us. In your favor. Oh, kasi English. Basta swertehin ka na lang. Ayun na lang. Ito si Madam, Madam Olympus. Madam. Fan ako ng Twilight. Ay, Twilight. Ayaw nila. Ayan, kasi nga kanya-kanyang trip yan. Oo nga, mga mahilig sa vampira ito. Mahilig sila magbasa. Yung Vampire Diaries sa Twilight, parang lang vampira yun. Mas magkaiba sila. Ganon? Darker yung Vampire Diaries kasi sa Twilight. Talaga? Oh, kaya nga ang puti ni Edward Cullen. Anyway, joke lang yun. Sige, ikaw, Chelsea. Ang galing ko. Tandaan ang taas. Ano yung pangalan ko? Fan din po ako ng Harry Potter. Then, Harry Potter. Yes, and OPM rock music. OPM rock, mabuhay ang mga kantang matagal, kunang, mga ganon. Stars Binto. Yun. Parang si Idri. Kunyang. Ikaw, Charlene. Fan po ako ng legal thrillers at saka fan Legal po wife? Kala ko legal wife. Ulitin mo. Bakit hindi? Legal ano? Fan ako ng mga legal thrillers at saka fan po ako, Andrew. Ano ka ba? Ay, ganun ba? Ano ba? Nakakatawa ka naman. In short, fan ako ng Wrong Direction. Ikaw, ito, ang executive Josa of Executive Voting. Josa talaga. Ano pong yung fan? Sino pong yung iniidolo? Ano bang ibig sabihin? Kasi ilinawin nyo lang sa akin. Pag fan ba, para kasing para sa akin, fan, ibig sabihin, mas malalim pa sa paghanga. Opo, yung talagang bumibili ka ng mga merchandise. Pag nakita mo sa TV, saya-saya mo. Oo, ganyan. Para ka nakikinis sa cheeks. Ganon. Parang yung poster, katabi mo sa bed. Ay, fan ako ni Sir Choi. Hi, Sir Choi, pasalubong. Hindi ko kasi kaya yung boses. Ayun, pero sa mga mainstream, hindi ko alam, parang baka matanda na ako. Wala, hindi. Batang-bata ka pa. Alam ko natin, Audrey. Mean Girls. Ayun, pwede. Fan ako ng Mean Girls. Tsaka Carrie Diaries. Pinsan ba yun ng mga na-cancel na yung show na yun. Yung Mean Girls ba, pinsan ng mga Minion yun? Okay, fine. I'm so fun. It's so funny. You're so foggy na. I'm so laugh. Nalaman na natin yung mga, kung ano yung mga pinagpa-fans. Kayo ba mga katinig, meron ba kayong ganito? May symptom ba kayo ng ganito? Na meron ba kayong iniidolo? Right here, right now. Ano ba yung sinusundan nyo? Ano ba yung topic natin na mas malalim pa sa mga fans? Kasi diba, nauuso ngayon yung parang nakakabuti ba? May mga positive. Is there any cons and pros? Pros and cons sa pagiging overly fanatic. Yeah, fanatic. Sorry yung term. Pag-usapan natin yan. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang pros and cons at kung paano natin susolusyonan to. Kung yung disadvantages nun, paano natin susolusyonan. May praises po siya. Nagpa-practice siya kasi ako. Ay, ganun ba? Sige. Hindi. At kung paano natin, kasi may nakita tayong mga memes sa Facebook na sana daw yung attention ng mga kabataan na gano'n na ine-exert sa mga bagay na gano'n, mas pinutuon na lang nila sa mga mas may sense na bagay na makakatulong sa society. So, paano ba natin gagawin yun? Kasi di ba may mga balita tayo, mga pinopost na pictures sa Instagram, yung mga bumibili ng ticket sa mga certain... wag na natin sila alam na nila yun. Marami kasi mga concert, kahit sa mga K-pop, yung mga friends kong K-pop fans, nag-iipon talaga sila ng mga thousand, ng mga libo-libo may talaga. palapit ngayon, di ba? Si Taylor Swift. Wala namang ganun tao kung sino man siya. So, ano bang tingin nyo, pros nun muna? Kasi, sige. ako parang consider ko yung sarili ko na hindi talaga ako fanatic Kahit sinabi ko na fan ako ng Mean Girls, hindi ko siya napanood sa sinihan. Ayun. Sa DVD, ganyan, DVD. Internet. Tapos, hindi ako bumibili ng mga merchandise. Parang, hindi ako pwedeng magsalita. Ano bang kayo sa mga fanatic dyan na bumibili ng mga merchandise? Ano bang masasabi nyong benefits sa inyo ng pagsuporta at pagbili ng mga kung ano. Sige, going to the left tayo. Si Ara. Okay, ano bang tinuturo sa akin nung pagbili ng mga merchandise at pagtangkilig sa kanila? Una, natututo akong mag-budget. Ganon. So, ayan ang pro. Abangan naman. May pro nga. Hindi ka nakakain. Pangalawa, natututo ako na magkaroon ng mindset na lahat ng gusto ko kailangan kong paghirapan. Okay. Ayun pa. Yun lang. Ikaw, Lexi. Maganda yun. Chelsea muna. Sige. Chelsea. Laktaw ako. Kasi diba, like I said earlier, fan ako ng OPM rock music. So, yung OPM rock music,
pag bumibili ka ng mga merchandise nila, in a way, nakakatulong ka para buhayin pa yung scene nila. Para makapagpatuloy pa sila makapag-share dun sa mga music nila. Ikaw, madam. Ano ba ano? Academy. Oh, yan. Academy. Hala, Academy. Yeah. What can you say about dito? Natuto lang ako mag-ipon ng pera. Same as Ara. Ikaw, Lexi. Although, hindi naman kasi ako talagang bumibili ng merch. Nakikita ko lang sa mga kakilala kong merch. Nakikita ko lang sa mga kakilala kong talagang hardcore fanatics na parang nahahasa nila yung determination nila. Na yung gusto nilang makuha, yung gusto nilang ma-achieve. For example, concert man yan or bagay. Na yung parang yung drive nila is sobrang lakas. And in a way, pag mas nahasa pa yun, pwede nating iswing ng way na hindi lang sa fandoms kundi pati na rin society. Ganon din yung termination nila. Napakalalim so, yan ang naman mga yan. benefit. Meron pa ba? Ito, sige, ikaw. Racy. Sige, wala. Ikaw, Jill, wala. Ikaw na, Jex. Ako, hindi talaga ako fan. Pero meron akong close friend na sobrang addict siya sa K-pop. So, siguro ako na lang mag-represent ng K-pop dahil wala namang K-pop fan. Dito. Sure. Ayun. Yung saya niya yung positive na nadadala sa kanya nun, sobrang saya niya. Hi, Rochelle Zaira. Sobrang saya niya, bumibili siya ng medyas. Tapos inaaral niya yung Korean alphabet. Tapos bumibili siya ng mga ganon. Siguro ang positive nun, may natututunan siya, may mga friends siyang nagigain sa pagiging fan. Tapos sobrang saya lang talaga nila kapag may nakita silang poster, nagtitilian talaga sila. Saya yung nadudulot sa kanya, tsaka friends. Share ko lang to experience na ito, ha? May isang lugar, tilian yung mga babae. Akala ko may gwapo na doon. Tapos nakita ko, lang pala, video lang pala. Tapos wala naman palang artista doon, o kayang K-pop. Diba? So, ganun talaga kapag fan. Nakakagulat lang. Tapos, kapag ka nasa concert sila, sabi nila, okay lang daw kahit Gen Ad sila. Basta yung hangin na hinihinga nila, katulad lang nung wow! Nila. So, 25,000 sila naghihingahan. Tapos naghihiyakan sila, gano'n. Wala! Isang buti lang ng Dagdag ko lang din, super K-pop fan kasi yung mga friends ko. Sobrang buhay na nila yung, kunwari, kumain si ganito sa ganitong restaurant, search nila yun, sabi nila. Pero kaya sa Pilipinas, gano'n. Kay Lee Min Ho, yung bagong, nag-promote pala, may bayan dapat to eh. Tapos, i-search sila, kaya pupunta sila sa ganito. Tapos yung CD, yung mga CD kasi dito sa Pilipinas, 2,000 plus. Pag sa Korean, mura lang. Mura lang. Pero grabe naman, 2,000 plus. Sila, nagda-diet sila, hindi sila kumakain. Para lang okay pala yan. Okay. Benefit din. Ara, alam mo na. Alam mo na, Ara. Maging fan. Try nyo mag-K-pop. Ay, naku, punta naman kung may pros. Siyempre, punta tayo sa cons. Ano ba yung cons? Tapos gagawa natin ng solusyon yan ngayon. As in right gagawa now. natin ng solusyon. Dahil kailangan ng take action. Well, napag-usapan na rin natin yung K-pop, di ba? Pero parang, para sa akin, talagang kontrabida ako yung sa cons. Sige. Ayun. Parang kasing, parang, ang layo kasi, di ba, sabi nga nila sa Korea, parang, ang laki ng porsyento ng mga celebrities ay nagpapa-retoke. So, parang binibigyan yung mga kabataan ng wrong idea of beauty. Na syempre, kasi diba, maganda nga yung mga Koreans or kahit anong mga artista. Pero, minsan nakaka-apekto to sa self-esteem. At so, sobrang perfect, no? At tulad nga nung sabi na, diba, minsan hindi na sila kumakain para bumili ng merchandise. Feeling ko minsan hindi na rin yan kumakain dahil gusto nilang maging kasing payat or kasing sexy ng mga artista kahit hindi K-pop para lang matulad sa kanila na minsan hindi realistic kasi syempre 'di ba iba-iba naman yung metabolism natin, iba-iba yung body type. True. At parang nakikita nila na ay ang ganda-ganda nitong mga K-pop na to at gusto ko maging katulad nila. Pero minsan hindi mo sila magiging kamukha kasi 'di ba? Naging anorexic ka bigla. Ganun talaga ang buhay. Meron unless may pera ka pang retoke, 'di ba? So yun, feeling ko nega yun pag masyado mong iniidolo na ganun. Totoo yan. Eto, one quick. Alam mo na, Andrew. Bakit? Maganda ako. Oo naman. Sabi yan ng nanay at tatay mo. Hindi ko na kailangan maging fangirl. Hindi, alam mo ba, Ara, ikaw yung pangalaw sa pinakamagandang babae na kilala. Sino yung una? Kilala mo kung una? Pag nakangiti ka. Galing! Hi!
Sige, one quick. One quick daw. One quick cons. Siguro yung cons. Kasi, ito yung nasi-shift yung attention. Kumbaga, mas malaki yung attention na naibibigay ko for entertainment. Kesa sa mga mas mahalagang bagay. Kesa dun sa dapat ay priority ko like studies, like orgs, or everything. So, nauuna yung libangan. Kesa sa priorities. Priority. Yeah. I mean, wala namang masama, pero napansin ko, 'di ba, sa mga sinabi natin, puro mga celebrity, wala tayong sinabi na, ay, fan ako ni Robert Kawasaki. Wala nagsabi ng inspiring na fan na... Ay, ako, Sir Pocholo. Ayun. Alam niyo na, kung gusto niyo ma-inspire, hanapin niyo po, i-google niyo lang, i-search niyo, Pocholo de Gonzales. O, diba? Parang, pag sinabi mong fandom, hindi tayo agad nakakaisip na kunwari. Positive. Hindi naman negative yung mga sinabi natin, mga sagot, pero yung labas na entertainment. Wow. Medyo naliwanagan ang aking kadiliman doon. Kasi ako tall, dark, and charcoal ako. Sige, Chelsea. Ano naman, yung sa parang cons ng fandom, basta excessive. Once na naging excessive, doon na talaga. Kasi, for example, doon sa fandom ko, hindi naman totally fandom, pero pag naging excessive ka, kasi, siyempre sa music scene, makikita natin yung mga, lalo na sa underground, hindi, they're covered in tats, they smoke, they drink. Pero once na, nag-excessive fandom ka doon, gagayahin mo na sila kasi kasi na-idolize mo na. So, you wanna be your idol. So, dun lang nagiging bad yun once na naging excessive ka sa pagiging fan mo. Too much is bad. And everything naman. Ito si Akimi. Katulad din nung kay Chelsea kasi nangyari yun sa akin. Kasi yung Twilight, mayroon siyang site na fanfiction na yung mga fan din ng Twilight gumagawa rin ng fanfiction pero yung bida pa rin ng Twilight yung So, dumating yung point na puro basa na lang ako ng basa, wala na akong ginagawa. Okay. So, parang naka-apekto ba yun sa study? study? As in talagang, halimbawa, kailangan kong gumawa ng chapter 2 ng thesis. Hindi mo nasa muna talaga sa thesis niya nakalagay na dun, no? Yung RRL niya, Twilight niya. Eto si, Lexi. One quick. Ang nasa isip ko na parang isa sa mga cons, kasi sobrang nakaka-apekto sa mood natin yung fandoms natin. For example, may something na nangyari. Either sobrang nagagalit or sobrang nalulungkot to the point na merong ibang super hardcore fans na nagiging depressed na. Minsan yung super pagka-fanatic natin, naapektuhan na rin pati yung emotional mindset natin. Emotional emotional something natin. Debater ka talaga. Speaking, meron kasing issue ngayon sa Hollywood. Merong isang young actress na nabalita ang may lupus. Lupus? Kapatid ba ni Octopus ito? May na-chismis na meron siyang lupus. Wala pang confirmation galing sa kanya. Pero, yung mga fans niya sa Twitter, dalamhati na. Ano ba yung lupus? Sakit. Oo nga. Ano gusto? Vitamins? Ano yung lupus? Sige, search ko na lang mamaya. Kasi baka maubusan tayo ng oras. Sige, para mabilis. Kayo, negative. Ikaw, sige, Jexy. Ako? Hindi, ikaw nga. Ayun yan, kapag katulad sa amin sa Chelsea, kapag ka naging excessive na, yun naging negative na, ay, katulad ng mga, kahit satirical naman yung lumabas na news na may tatay daw na pumatay ng anak, gawa ng mga hoax. Nagastos yung pang-tuition. Kahit naman hindi totoo yun, isipin nyo kung naging nagkaganon. Totoo, masama pero, effect. basta kapag negative, pag excessive, mali talaga. Oo, tama yun. Lahat ng excessive, masama. Sobrang taba sa katawan, masama yun. Sobrang payat sa katawan, masama yun. And of course, magbigay naman tayo ng payo, hindi lang pros and cons. Tanungin naman natin si ano pa? Rayceline? Lexi? Akimi. Paano mo naman na-overcome yung... Yun. One week. Let's go to the solution. Kasi personal, experience, diba? Pinatanggal ng internet nung mama ko. Pinaputol niya yung internet namin. Hanggang ngayon. Wala nang Facebook. Pero ngayon, meron na. Pero Gano'n ka katagal nag-adjust? 2 decades. Total, yung mga vampires matagal mabuhay. Hindi, hanggang ngayon medyo, pero ngayon naman namamanage ko na siya. Ayun. Yung RRL mo naaayos. Ganyan. So mga parents dyan, paputulan nyo na ang internet. Joke lang. Nasa bahay kapag sobrang fangirl na ng mga
anak nyo. Ayun. Ako siguro one thing na may i-share ko sa ating mga katinig ngayong hapon. Payo mo sa kanila. Ako kasi, parang ang nakikita ko sa Philippine setting yun is mas tinatangkilik na natin yung mga nasa labas na culture. So, ang sobra sa labas, wala na natitira sa atin. So, payo lang sa inyo kung magtatangkilik din naman kayo, maganda man yan or pangit, or kung hindi man ganun kaganda, tangkilikin nyo yung sariling atin. Tangkilikin nyo ang Pilipinas, it's more fun in the Philippines. Ayun. Ay, ang lalim. Sige, nakahiyaan po sila. Sige, Dadri. Hindi, parang sinabi nga, yung kay Chelsea. Diba sa kanya OPM? Ako kay Kuya Choy. Ayan, si Kuya Choy. Mga local. I'll go. Ikaw, Jexy, dali, one please. Ako, ang aking advice, kung i-balance natin, at alalahanin natin yung mas, kasi kapag paano ko ba explain? Alalahanin natin yung in common good, yung para sa marami. Kung yung fandom natin, tayo lang yung napapasaya, bigay din tayo ng time na makapag-contribute ng positive change sa society na makakatulong sa lahat, hindi lang sa atin. Tapos, yun lang naman. Ayun, balance. Amen to that. So, mga katinig, ito lang ang masasabi ko dyan as my final challenge to you. Kung ano yung makakabuti sa'yo, sa paligid mo, sa pamilya mo, at sa lahat, para sa lahat, ayun yung pagkaadikan mo, pagkagastuhan mo, at pagkagastusan mo. At be a positive changer. Kung may magagawa ka ngayon, huwag mo na ipagpabukas. Dahil ganyan na ang mga kabataan ngayon. Huwag na tayong makisama sa iba. Lagi dapat tayong good news and may mga nangyayaring good vibes sa ating buhay. At yan lang naman na sinasabi ko yan. Maki-tune it. Ano ba yan? Tune it. Maki-tune in kayo sa next week episode natin. Makihalakhakan, makitambay, at makipag-usap sa mga nag-iisang informing, inspiring, empowering, and involving Sige, go. show. May 1 Yan. So, 1 minute na lang tayo. Minute to minute. So, good PM mga anak-anakan ko sa mga guest. How are you? I miss you so much. I'm so proud of you. Love, Tito Jet. Namatay. PS, I hope I could invite you to my birthday party. 30th birthday next Sunday. Thanks. Ayun o. May pagkain. Yes. So, mga katinig, sa ngalan po ni Sir Pucholo de Leon Gonzalez, ang Voice Master of the Philippines, John Noel Capusyon, ang Executive Director na si Audrey Tangonan, ako pa ang inyong cute-cute na si Andrew, na poging-pogi, San Fernando's, at ang creative Sabi na naman yung apelido mo. Yung San Fernando po. Ang Creative Voices Production, Students Voice Artists Society, and Students Voice Artists of the Philippines. And ginigreet ko po yung taxing nasakyan po namin kanina. Hello po sa inyo, sir, na nakikinig po hanggang ngayon. Kasama ko pa rin ang nagsaseksihang nagagandahang aking mga co-host na sina Jexy, binabati ko yung mga pamilya ko. Hi, Tay, Nay. Ito. Family, San Juan. Yes, binabati ko rin ang lola ko na magbe-birthday bukas. It's her 69th birthday. Happy birthday, Ferma Butol. Hi, ate. Love you. Ayun. Hi, Dan. Ayun. And Noemi and Luis San Fernando, hello po sa inyo. I love you, ma and pa. Mama, shup, shup. Muli, ito ang Voice of the Youth Radio! Woo! Girl power! You have just listened to another inspiring, motivating, and empowering episode of Voice of the Youth Radio with the voice master himself, Mr. Pucholo Gonzalez. Together with the Voice of the Youth Network and the Student Voice Artist Society. Like us on Facebook. That's facebook.com/VOTY Radio. That's VOTY Radio. Tune in again next Saturday, 3 p.m. at Radio Inquirer 990 AM. Visit www.voty.org. Ito ang Radyo Inquirer 990.